ni Beyonce, Kalingap Edu, may time ba kayo na napag-uusapan niyo yung future niyong dalawa? Wow. Yan, ito, about sa future ng dalawa. Dati napag-usapan na po namin yan. Ano? Dati napag-usapan nyo? Hi guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito na naman po ang paborito nyo reaktor, ang nag-iisang Marzano TV 2.0. At i-react po natin itong upload ni Ma'am Darlene Vlogs, no? Karaba. Ito yung interview nila, no? Shoutout po muna natin lahat ng mga team, lahat ng mga Karaba. Ito yung kanilang reaction video, interview, one-on-one interview with Papa Eds. At pakinggan natin to guys. At syempre, shoutout muna natin sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng mga solid. No, at syempre talagang lagi nanonood lagi ng mga video reaction natin. Shoutout po sa inyo mula Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa buong Mega Metro Manila. At syempre shoutout muna natin guys lahat ng mga kababayan natin nasa abroad, syempre mga kapwa OFW na natin, shoutout po sa inyong lahat. At syempre lagi po kayong ingatan ng Panginoon, no? At sana ma-enjoy nyo itong ating video reactions kay Papa Eds. At the same time, shoutout din po natin syempre happy birthday sa nag-iisang founder ng Kalingap, ang nag-iisang Kuya Bal Santos Matubang. Syempre shoutout din po natin ang nag-iisang co-founder ng Kalingap, ang nag-iisang Ate Edna Vlogs. Syempre shoutout din po muna natin ang lahat. Ay palakpakan natin syempre ang direktor na nagpapaviral na nag-iisang Kalingap Rob. At the same time guys, ini-encourage ko po kayo na magpa-member sa aking YouTube channel. Malaking bagay po yan. Supportahan niyo po sana ang aking YouTube channel. Meron tayong special gold and platinum Mars member. Mas maganda kung platinum. And syempre meron tayong super thanks. Pwede nyo i-click yan. And any amount will do guys. At maraming salamat sa Diyos. At siguro hindi ko na papatagalin. At i-react na natin to guys. Tara, let's bagets. Kalingap Edu. As a charity, alam natin marami kang mga sponsor. Marami yung nagbibigay sa iyo ng sponsor kasi marami kang mga tinutulungan. Marami nagmamahal kay Papa Eds. So meron ka bang na-experience na sponsor na parang gusto ka nang hawakan sa liig? Parang ikaw yung tipong lahat na lang ng gusto nila, yun ang masusunod. Meron ka bang ganong na-experience, Kalingap Edu? Meron po mga ganong times, lalo na kapag medyo bigatin yung sponsor. May mga times na parang didikdahan ka at parang naandirin ka minsan. At minsan, ewan ko kung gano'n talaga ako gali nila o ano. May ganyang mga sponsor, Pero, syempre, tayo dito ay, kahit pa paano ay may paninindigan, may tayo dito, may prinsipyo. Yan ang gusto, alam mo, yun ang gusto kay Papa Eds. Patapang siya guys, totoo lang, At hindi siya nagpapahawak sa leeg sa sponsor, At alam natin kung anong tama at sa mali. Akin ay hindi naman ako masyadong naapektuhan sa mga ganong klaseng kasi sa akin kung pag medyo nagiging diktador na ang ating mga nagpapaabot ng tulong, minsan lumalayo na lang ako ng paunti-unti o kaya pinagsasabihan ko rin sila ng pinapaliwanag na kahit na ito ay sa aking sa akin sa mga sa mga viewers channel natin to, hindi lang naman po sa hindi tayo pwedeng pa-control magpa-take over kasi may parang may sinusunod din akong na tawag dito. Sinusunod ko rin yung siyempre paglingap saka yung mga rules sa kalingap na mas na sinasabi ba nila wag magpa-control sa sponsor.
Siyempre sanay na tayo may mga ganong ano na ring instance kalarab eh. Kaya medyo aware na ako na minsan di na talaga maiiwasan may mga ganong ano na pagka ano, parang minsan sisilawin ka sa pera at minsan Galing ni Papa Eds. Alam mo, totoo lang guys ha. Napakagaling ni Papa Eds sumagot, no? At totoo yun eh. Nakita ko na yan si Papa Eds. Actually, ang alam ko, si Papa Eds, pag kunwari may magbibigay about sa love team, hindi niya kinukuha eh. Pero pagdating sa charity, kukunin niya. Siyempre kasi charity yun. At the same time, ito yung gusto kong ugali, no? Napakagaling niya at malakas yung loob niya na i-explain. Kasi tama naman yun eh. Dapat niyang dapat parang isipin ni Papa Edge yung rules ng Kalingap at meron siyang channel. Kasi kung minsan, let's admit, meron naman talagang sponsor na diktador, 'di ba? Dahil malaki binibigay o kaya may binibigay lang, akala mo kung sino. At narinig naman natin, binanggit ni Papa Eds meron yung mga nagiging diktador. At natuwa ko sa kanya, kapag nakakaramdam na siya ng ganun, dumalayo siya paunti-unti. 'Di ba? Kung hindi naman, kinakausap niya. Which is good. Very good siya dun, ay Alam mo, comment nyo guys, please comment down below. Ako agree ako kay Papa Eds dun. hawakan ka sa leeg. Pero ganun pa man, mas mananaig yung pagiging kalingap natin, yung pagtulong Yun, di ba? kaysa sa mga ganung bagay. Galing. At kahit sa akin naman, okay naman ako sa ano sa aking channel. At kahit ganun pa rin kalaki yung ino-offer nila, ano naman ako, ang mahalaga ay ano ako, kontento ako sa mga meron ako ngayon. At mananatiling ganun hanggang sa uli. Grabe, no? Alam mo, Papa Eds, lalo kong umanga sa'yo bilang charity vlogger. Napakausay mo. Di ba, no? Hindi siya nagpapasilaw sa pera. At nakita natin kung gaano kahit tama sinabi ni Kalingap Rab loyal talaga si Papa Eds sa Kalingap Totoo yan, naniniwala ko dito. Yun po. Yun, ganda. Oo, kontento si Gandang Emmy, si Kalingap Edo. So kung ano ang meron siya ngayon. Oo. Ano masasabi mo doon, si Gandang Emmy? Tama yun. Kasi ikaw yung charity vlogger, dapat alam mo kung ano yung mali at tama. Kasi minsan, baka yung iba na sponsor, sobra na. So, tama yun na huwag kang magpa-control sa kanila. Tama, Kumbaga, kasi yung iba, magmamanipulate na sa'yo Yun ang nakakatakot guys. Minamanipulate kinokontrol ka niya. May mga karamihan dyan, mga ganyang sponsor. Nag-control. Hindi naman lahat guys. Kasi may mga kilala kong sponsor ng EDSI. Tahimik lang. Magugulat ka, may tinutulong na siya. 'Di ba? No? Hindi siya nagpapansin. Pero kasi sponsor, nag-sponsor para lang mapansin. Later magugulat ka, kinokontrol ka na. 'Di ba? Tamaan bukol. Gusto nila sila yung masusunod. Pero tama yung ginawa ni Kalinga Pedo. Siya yung Agree ako doon. mismong Mga susunod. Oo. Hindi siya hawak sa liig sa sponsor. So, for ilan ang pabahay ni Kalingap Edo, yung napabahayan niya na nakapasok dito sa Kalingap? Yung ano po, yung counted sa Kalingap, isa po. Pero hindi ko na po mabilang yung iba. Kasi yung iba parang renovate lang po ang ginagawa ko Renovation lang. Kasi wala naman tayo ganong kalaking halaga. At hindi rin naman tayo hindi rin yun yung sponsor ko minsan, gaya nga na sinabi nyo, dahil siyempre ako ay hindi minsan ako masyadong intact sa sponsor, no? Na parang connect, masyadong itong close na close. Alam mo, natuwa ko dito. Hindi siya ganun sobrang close sa sponsor. Kumbaga, hindi siya intact. Kumbaga, hindi siya masyadong dependent sa sponsor. Nakuha nyo guys totoo lang Ako yun yung nakukuha ang point dito. Hindi siya ganun ka-dependent. Kasi kung dependent ka, konting kibot, sponsor. Kailangan ko ng bubong. Hindi ganun, no? Ibig sabihin, talagang may sponsor siya, pero hindi siya ganun ka-independent o hindi siya ganun ka-intact. Na parang just tawag ka lang, message ka lang, andyan na yung pera. Walang ganun. So, parang sa akin, para sa akin, opinion ko lang, talagang gastos din ni Papa Eds, no? At tuloy muna natin, Parang, kung
pumapaabot kayo ng tulong, o ano, salamat. Pero Oo. nung talagang communication ng todo, Wala. telebabad, chat ng Oh, maghapon, hindi ko po maibibigay yun. Kaya galing, no? Oo, kasi minsan may mga sponsor ganyan, Papa Eds eh. Kahit di naman sa Kalingap, kahit sa ibang community. Gusto nila, pag nagbigay sila, kausapin mo muna sila. Tapos talagang uubusin oras mo, minsan 1 oras. May pagtsikahan yan. Yan ang gusto ng ibang sponsor eh. Pero may mga sponsor tahimik lang. Pero siya hindi niya ginagawa. Narinig nyo guys ha? Kasi nangyayari naman talaga yan, may mga sponsor ganyan eh. Makikipag-usap na matagal. Siyempre, di ba? May kapalit yun eh. Pero may sponsor mabait. Pero bilib ako kay Papa Eds ha. sa sponsor, no, na parang connect masyadong itong close na close Mas, sa oo. akin lang, parang pumapaabot kayo ng tulong, o ano, salamat. Pero Oo. nung talagang communication ng todo, telebabad, chat ng maghapon, hindi ko po maibibigay yun. Kaya minsan, sponsor siguro, hindi nagugustuhan yung ganung pakikitungo ko, which is, sorry po, kasi busy po. At hindi ko talaga maibibigay ang ganung klaseng attention sa mga sponsor. Kaya siguro, wala akong makuhang talagang maraming tutulong sa akin pag mapabahay. Real talk. Ito yung talagang charity vlogger. Hindi yung maasa si sponsor. Alam, totoo lang guys ha. Napakahirap ng ginagawa ni Papa Eds. Kasi tutusin, hindi niya binibigay yung gusto ng sponsor eh. Kasi ang focus kasi ni Papa Eds, tumulong siya. Ngayon, kung may tutulong, salamat. Kung wala, salamat. Pero to the extent para i-please lang yung sponsor, narang, o sige, kakausapin kita ng osar, bigyan mo akong pera ha. Di ba, mag-sponsor ka sa akin? Hindi ginawa ni Papa Eds. Bumilib ako sa taong to. Talagang, kumbaga, maramdam mo sa kanya, kaya ganun, wala siya masyadong sponsor. May sponsor siya guys, pero kung talagang pagbibigay niya, medyo, syempre, kausapin ko kayo 1 oras, di ba? Hindi malaki-laki bigay nun. Kasi pinagbigyan mo eh. Pero si Papa Eds, hindi niya mapagbigyan. Kaya ang nangyayari ngayon, hindi siya nagkakaroon ng maraming sponsor o malaking sponsor. O, di ba kasi, syempre gusto ni Papa Eds, mag-focus ka sa charity. 'Di ba? Hindi yung kaya nga ako nandito para mag-charity, hindi para mag-please ng sponsor. Para pasayahin yung sponsor. 'Di ba no? Tuloy natin. Chat ng maghapon, hindi ko po maibibigay yun. Chat maghapon ha. Putik talaga. Pero totoo lang guys, chat mo maghapon yun, may kapalit yun. So, alam nyo, simple lang to, pero maramdaman yun, nangyayari yung ganito, no? Kasi may mga sponsor na ganyan, at naramdaman ko talaga si Papa Eds hindi nagpapahawak sa leeg. Totoo. Kaya minsan, sponsor siguro, hindi nagugustuhan yung ganung Oo. pakikitungo ko, which is, sorry po, kasi busy po. At hindi ko talaga maibibigay ang ganung klaseng attention sa mga sponsor. Kaya siguro, wala akong makuhang talagang maraming tutulong sa akin pag mapabahay. Okay lang yan, ubusin mo oras mo kay Beyonce. Saka sa pag-charity. Pero sa sponsor, wag na. Kung talagang bukal sa kanila, sa loob nila ang tumulong na lang sila. Kay simple message, masaya na dapat kayo doon. Kasi ang ginagawa mo yon para makatulong. Pero para magbibigay ka na malaki, pero may kapalit naman na magdamag na chat o maghapon. Wag na lang, sa'yo yung pera mo. Siyempre, hindi na makakapokus si Papa Eds sa pag-charity. Naubos na oras na kakachat sa'yo. Di ba guys, no? Real talk lang. Kaya ganun siguro po ang nangyayari. Siguro may mabigay man, hindi pa sapat. Siguro mga di ba? mga 1/5 ng halaga ng pabahay. Diba? Kasi mahal po eh. Makakabot ng 300 to 400 ang isang bahay. Sobrang laki. Oo. Kung gagamitin ko naman po yung buong ko, siyempre baka ilang buwan kong gagamitin yung sahod ko sa YouTube para Diba? matustusan yun. Hindi kawawa naman po ako, at siyempre yung mga na charity ko. Diba? Yung ating budget sa isang buwan, di ba? Yung mga scholars, 'di ba? May mga scholars si Kalinga Edo, may mga beneficiaries din siya. For me, I think kahit hindi mas din, parehas lang din 'yan, 'di ba? Yung nagpapaaral ka kasi
Oo. Para bang ano, Mas magastos pa nga teacher and ng pag-aaral eh. Kasi ibiri mo, buong isang taon, gastos yun. Diba, no? Tsaka iba pa yung mga tuition fee nun. Magastos din siya. Kunwari, not alis kung isa lang yung pinag-aaral mo, paano kung marami-rami? Magastos din, nire-ready mo na sila para sa kanilang Tama po. future. Mas maganda nga yung ganun mas Oo. pasampabahay. Oo. Diba? Kung tama si Kalinga Pedro mga sis, para sa akin, yung hindi, kaya nga sabi ni Kuya Val, Yes, no teacher string Ed. attached. Oo. Kung magtutulong ka, tumulong ka lang at huwag ka Tama. nang mag-expect ng kung ano-ano. Para sa akin, mas maganda Diba? No string attached. Iba, mag-i-sponsor, gusto mag-chat, i-chat sila, o kaya kausapin sila maghapon daw. Diba, no? No string attached ganun. Dapat walang kondisyon ng pagtulong. Tama si Teacher N. yung ginagawa ni Kalinga Pedro. Para hindi na sila umasa na, di ba, na pagka tumulong ka hanggang dyan lang, kailangan may limitations talaga para mabawasan Iwas din. disappointment. Oo. Iwas disappointment, totoo. Tama. Mga sis, agree ako sa kay Kalinga Pedro na ganung klaseng Agree ako sa'yo, Teacher N. Agree din ako. pananaw na kung ano ba yun, Kalinga Pedro, sinasabihan mo ba sila ng ganun or sa isip mo lang? Alam ba, may sponsor na hindi naman. Baka siyempre baka yung iba masaktan. Ma-offend. Ganun lang ako. Ang galing Pag sinabi niyo yung Teacher N, baka ma-open yung yung sponsor. Sabi nga niya, umuiwas na lang siya. Di ba, Colbis? Pag nakakaramdam na siya na parang dictator yung yung sponsor, umiiwas siya paunti-unti. Hindi niya na binabara. Or else, sabi niya, kinakausap niya kinakausap niya in a nice way. No? So, magaling si Papa Eds. Siyempre ako, hanggat may time, ma-chat po ako, pero limited lang po. Kasi siyempre, tama. hindi naman po ako kasing galing at kasing daming tauhan ni Kalinga Prab. Oo. Na may mga tauhan, Oo. para sa akin gumalaw, may mga editor, ganyan. Oo. Siyempre sa akin channel po, yung kapatid ko busy rin sa trabaho. Yung aking pinapaedit sa kanya, minsan wala pa nga eh. Kaya minsan sa akin, halos lahat ako. Hirap din si Papa Eds, Hirap din si Papa Eds, Kaya medyo mapagod. Alam mo, Papa Eds, kung ako lang, wala akong trabaho, ako mag-edit niyan. Pa-edit mo sa akin. Mabilis ako mag-edit, Makalating oras tapos yan. Ang totoo. Yung editing, yung pagbablog kung saan-saan, scouting ako din. Kaya wala talaga. Mahirap yan, All around. Siya lang mag-isa, di ba? Tapos makikipag-usap ko sa sponsor, ang hirap nun. At nakikita ko yung hirap ni Papa Eds. Akala mo, madali lang. Hirap din, Kaya kahit ngayon po, wala pa masyadong sobrang pagod talaga. Kaya nga po wala pa ako halos pahinga. Ang pinakapahinga ko ng matagal, nitong ako ng ni Kalinga Prab, magpaayos ng buhok. Which is yun lang ang pinakabakasyon ko sa loob ng 5 taon na ganong katagal. Grabe, no? Yun lang yung pahinga niya sa loob ng 5 taon. Napakatagal. Diba? Ay nako, swerte ni Biancio rito kay Papa Eds. Naku, pag ganun mapangasawa mo, talagang napakasipag magtrabaho. Hindi ka magugutom. Totoo lang, guys. Ang lalaking ganito, ganyang kasipag, hindi ka magugutom dyan. Totoo lang. Tagal, nitong ako ng ni Kalinga Prab, magpaayos ng buhok. Which is yun lang ang pinakabakasyon ko sa loob ng 5 taon na ganong katagal. At hanggang linggo talaga, wala akong pahinga. Hanggang linggo, walang pahinga. Dire-diretso po yun. Excited na kaming makita yang buhok. Pares ba kayong kay Kalinga Prab? Tinanggal din ni Kalinga Prab yung sombrero niya. Nakita na namin yung buhok niya. Sunod na lang po mga 2 months from now. Ay, tagal pa pala to. Piling ko naman, Papa Eds, bagay naman sa'yo. Sige, Kalinga Prab kasi buff yung katawan. Kaya pag yung kahit kalbo siya, bagay sa kanya. Si naman, Papa Eds, buff din. Siguro nahihiya lang siya, hindi siya sanay. 2 months pa pala yun. Kay Kalinga Prab kasi tinanggal na yung sombrero nakita na namin. Sa akin medyo hindi pa pantay ang pangit pa. So ayun, new look, si Kalinga Pedro. Ayun, si Darlene. May tanong Marami tayong gustong malaman kay Kalinga Pedro. Ayun, si Gandang Emmy. Tanong ko lang, yung sa pabahay mo kay Early, kailan yun masisimulan? Baka po summer kasi alanganin ngayon kasi gawa ng mga bagyong dumadaan sa ating lugar. Kami po dito ay palaging tambayan ng bagyo.
At halos pag gantong panahon po ng bare months, halos araw-araw po yan maulan. Kung hindi umaga, hapon po uulan. Kaya mahihirapan yung trabador, sayang ang araw, sayang ang budget natin. Kaya summer na lang po para at least dire-diretso yung trabaho. Kaya ang hirap din makapunta sa kanila lalo pag December, guys. Pag December kasi 'di ba may event ng December mga ball, 'di ba? Christmas ball. Ang problema pag nagbiyahe ka papuntang Daet, minsan bagyo, guys. Ang hirap. Totoo lang, guys. Nagla-landslide tapos kailangan mo pang umikot na napakalayo. So, yun ang problema lalo sa ganitong buwan, umuulan kasi, no. At tama nga si Papa S, dapat mga bakasyon na lang, medyo maaraw, no? Tama. Kasi pag maulan, mahirap din pala talaga. Oo, Diyan sa mahirap. Bicol, Bicolana din ako kaya alam ko na pag ganitong panahon, maulan. Maulan, lalo December, maulan din, November. Mahirap magtrabaho. So, ayun, kaya mga sis, ako natutuwa kay Kalinga Pedro sa sinabi niya na yung mga sponsors kung tumulong, wag mag-expect ng sobrang magiging close tayo kasi nga wala siyang time para dyan. Diba? So, ibig sabihin, itong mga pagcha-charity na to ni Kalinga Pedro is galing mismo sa kanyang bulsa. Oo. Mga sis, Tama. diba? Oo. Mataas na porsyento, Teacher N, galing sa bulsa niya. Galing sa bulsa niya, pero syempre may sponsor, pero hindi ganun talaga kalaki. Kasi kung tutusin, kaya niyang palakihin yung kaya niyang palakihin o paramihin ang sponsor. No, sa pamamagitan nga na ibibigay yung gusto ng sponsor, kasi hindi niya ginagawa. At pinaliwanag nga niya, one man lang siya eh. Basta one man lang si Papa Eds, kumbaga siya lang mag-isa talaga. Wala siyang katulong, wala siyang staff, no, nagagawa, at pati pag-e-edit, ubos na oras. Pero kung sabi niya nga, kung pagbibigay ng sponsor, baka marami siyang sponsor, tsaka baka malaki bigay nun. Pero si Papa Eds hindi. Talagang bilib ako dito. Talagang naniniwala ako ni Teacher N, galing sa bulsa niya. Tunay na charity vlogger talaga. Oo. Yan ang tunay. Madami rin naman Mas si Darlene. Yan ang tunay, naniniwala ako. Isa sa mga tunay na charity vlogger na kilala natin, di ba? sponsor. May mga na-sponsor po. Siguro at least mga medyo balance din kasi may mga iba talagang tinutulungan ko na wala talaga at may ibang hindi naman natin mapipili masasabihan sila na ibigay dun sa iba. Tama. Iba. Oo nga, tama, oo. Pera ng sponsor yun eh. Pera ng sponsor, saan yung gusto nila, doon mapupunta yung pera, di ba? Minsan mas marami yung times, mas marami yung sponsor nung yung kukonti kaysa dun sa mga maraming wala. Parang katulad din kay Kalinga Prab, di ba? May mga Kalinga Angels na maraming sponsors, meron din namang Kalinga Angels na wala. Oo, hindi balance eh. So parang doon ka man kukuha, di ba? That isi-share din sa iba. Oo. Ayan, gandang Emmy. So may tanong ko Kalingap Edo dun sa mga sa mga scholar mo. Siyempre yung mga scholar mo is talagang ikaw yung nagsusupport at meron din mga sponsor na nagbibigay. So alam natin na nagkaroon ng issue. Ito ba sila ay pinagsabihan mo or anong issue yan? Nagkaroon sila. Siyempre naman. Kasi yun ba yung sa yung sa bahay? Inuupahan nilang bahay? Kung kung sakop ko yan, kung cargo ko ang isang kailangan ko na makisama. Ayusin yung mga ganyang bagay. Siyempre pinagsabihan ko nung nakaraan. Kahit nung nakaraan pa, before pa, wala pa po yan. Or hindi minsan nakikita ng pag may nakikita akong mali sa isang tinutulungan ko, depende sa kanilang tawag dito, paglabag. Minsan, kapag okay pa naman, nananatili pa naman. Pero pag sobra na, may mga times na hindi ko na lang ina-announce para hindi man masyado mapahiya. Inaano ko na lang, kina-cut off ko na lang sa tinutulungan ko para siyempre kung deserve mo tulungan, siyempre dapat focus ka lang sa sa kung mag-aaral ka at kung bawal ang bisyo at sa lahat, hindi lang sa scholar ko, siyempre sa lahat sa mga kung sa mata,
pamilyadong tinutulungan. Bawal yung mga pagsasabong o kung ano man, pag-iinom o kung ano man. Bawal yung mga ganyang bagay. Kasi Galing, no? Galing ng rules ni Papa Eds. Galing. siyempre kung tutulungan ka, dapat maayos kang tulungan, Oo. hindi yung kung ano-anong ginagawa mo. Tama. Kasi nakakahiya sa mga sponsor. Tama. Siyempre nakakahiya na rin sa amin kung ito-tolerate namin yung mga ganong bagay Oo. Tama. na Tama yun. mali. Sis, parang kung ganon man, mas maigi pang ilipat na lang natin yung tutulong natin Oo. sa ibang tao. Na mas deserve pa, Papa Eds, no? Biruin mo, at tinutulungan ka, scholarship ka, may bisyo ka. Di ba? Tama naman si Papa Eds eh. Binibigyan ka ng scholarship, tapos di ba? Eh, ako nga, scholar ako eh. Pag scholar kasi, mahigpit talaga yan. Kasi scholar ka eh. Kung gusto mong gawin yung mga ganyang bagay, no, edi magpaaral ka sa sarili mo. Ngayon, kung wala kang pampaaral, eh matuto kang dumisiplina. Iwasan mo yung mga bagay na pwedeng masira sa pag-aaral mo. Eh wala kang pera eh, wala kang pampaaral eh. Kung saan kung anak ka ng ano ka, nepo babies ka. Anak ka ng mga ng mga DPWH, contractor. Okay lang 'yon. Lalo na yung mga nasangkot sa corruption ha. O di ba? So okay lang. Pero ngayon, eh dahil mahirap ka, pinag-aaral ka, in-scholar ka. Siyempre, isip mo pag-aaral mo, umalis ka sa mga bisyo at mga bagay na pwedeng masira pag-aaral mo. Magtiis ka muna. Ay, maganda yung ni Papa Eds. Very good si Papa Eds dun. Yun po. Tama, kung di naman deserve, no, Oo. natulungan. Ang dami-daming taong mahihirap dyan na talagang gagawin ng lahat para lang makapagtapos or mabuhay, di ba? So, doon na lang, ibigay na lang sa iba. Ilipat na lang sa iba. May time ba na minsan nagagalit ka sa beneficiary mo? Paano ka magalit? Tahimik or vocal na direct to the point? Ito gusto ko mapakinggan. Sige nga. Gandang tanong ni Ma'am Darlene, fairness Ano po, diretsuhan agad para wala na agad para maintindihan agad Maligo nila eh. yung gusto ko. Para malinaw na Oo. agad. Tama. Ayoko na nung pinapatagal pati sa ang oras ay. Saka Oo. ano po, siyempre, para malinawan na agad sila. At siyempre, pag ganun po, sinasabihan ko sa kanila, pinapapili ko kung gusto nilang manatili o hindi. Kung gusto nilang magpatuloy sa ginagawa nilang mali, pasensyahan tayo pero ako lalayo. Pero kung gusto nyo pa rin magpatuloy, siyempre dapat magpasakop kayo sa akin. Yun. Galing. Para manatili Tama. kayo dito. Galing. Napakatalino ni Papa Eds. Lalo ang bumibilib kay Papa Eds bilang isang charity vlogger. Mahusay. Mahusay itong taong to. At hanggang sa kaya nyo pang itolerate yung gusto ko, tutulungan ko kayo. Pero kung ayaw nyo na, sige, feel free to po. Pwede sila makalayo. Para walang pressure sa kanila. Okay kung anong gusto nilang gawin. Ayoko rin naman po nasasakal yung mga tinutulungan ko. Kaya okay, kahit viral pa yan, kung talagang ayaw na sa akin, kung nakalabag man ng mali, i-remove ko sa mga tutulungan kung Galing ni Papa Eds. kung hindi na talaga deserve or Diba wala siyang pakialam kahit viral ka pa. Eh kung di ka naman deserving na tulungan, di ba? Pakakawalan ka ni Papa Eds. Naku, magsisisi ka pag ginawa mo yun. Ayaw na. Yun po. Para hindi ma-spoil. Oo. Sis Angie, may tanong ata ito. Proud lang ako kay Kalingap Edo kasi yung kanyang prinsipyo sa sa buhay ay kahanga-hanga talaga. Sana ay paano ka kaya tularan Kalingap Edo yung ating mga ibang charity diyan na hindi sila dumedepensa masyado sa ating sa sponsor ba? Oo. Yung kumbaga sinasabi ni Mami, dumedepensa, dumedepende. Hindi siya nakadepende sa sponsor. Kasi, di ba, parang gano'n sinasabi ni Mami. Actually, Mami, para sa akin, ang gayahin nila si Papa Eds, nakapokus sa charity. Pag nakapokus ka sa charity, maiiwasan mo yung mga ganyang sponsor. Di ba, no? Napakaayos nga ni Papa Eds eh. Very good siya sa akin. Ano po? Di ba? Paano ka Iba kasing word na ginamit niya, dumedepensa eh. Dapat dumedepende.
kaya nila tularan? Yung ganun ba? Kasi napaka-ano mo napaka-simple mo na kumbaga sa ay hangaan ka sana ng iba, di ba? Parang ganun. Yung nais kong mayroon kang mayroon kang mahawaan sa iyong kabaitan, sa iyong prinsipyo sa buhay na Yun, talagang prinsipyo. matatag, yung Oo. iyong paninindigan. Yung ganun, parang Tsaka si Papa Eds, napansin ko yan. Kapag may tinatabla niya. Totoo kasi, biri mo, tinatabla mo yung viewers mo. Hindi siya takot mawala ng viewers kung matigas ang ulo mo Minsan nagagalit pa nga yan Nagpapakatotoo siya Yan ang totoong tao. Diba, no? parang self-defense ka lang, yung ganun, yung parang tumatayo ka ng sarili, yung ganun, na wala kang inaasahan. Yun yung yun yung pangarap ko man lang sana sa kasama, sa mga ating mga, sa ating mga kasamahan na charity vlogger ba, na Mahirap naman po magsabi kasi sa mga kasamahan din natin kasi hindi naman po tayo lahat nabiyaan ng Oo. ng ng kasikatan Oo. Totoo At naman. syempre ako Totoo naman yan. Hindi sa pagyayabang yan, guys, Napaka-humble nga niya Totoo naman Hindi lahat kasi sikat. Iba talaga si Papa Eds. Isa si Kalingap Edo ang sikat talaga. Let's admit, no? Pero siya dito, napaka-humble niya. pasalamat din ako kay Kalinga Prab dahil nakasama ako sa grupo niya at isa ako sa pinaka-pioneer ng grupo. Kumbaga, yung natatag yung K5, yung K5 K5, pa kami. oo. K5. Doon pa talaga, kilala na rin kami kahit paano ma-establish na doon yung pangalan ko hanggang sa lumaki na. Kaya, yung sa iba ay na naman, mahirap magsalita po kasi yung iba, biglaan lang yung pagpasok nila. Which is, hindi rin naman basta-basta tatangkilikin ng viewers kung Oo. Totoo. makilala ka kung mabilisan. Totoo. Dapat talaga unti-unti mong parang liligaw ng viewers hanggang sa magustuhan ka nila. Totoo yan. At hindi rin naman basta-basta na ituturo ang karisma Saka Totoo. dapat talaga Totoo Alam ba? mo, real talk yan, Papa Eds, Yung charisma Misa kasi may tao, walang charisma sa camera Totoo lang, guys. Meron naman, malakas ang charisma. Magkakaiba kasi yun. Si Papa Eds, meron siya charisma Di ba, Kaya ako masasabi ko, isa sa mga sikat si Papa Eds. At talaga masasabi mong tunay na charity vlogger. Hindi nakadepende sa sponsor. Huwag niyo mapagkamalian, guys, Hindi po masama ang sponsor. Ang sinasabi ko lang, hindi siya sponsor pleaser. Yung piniplease mo yung sponsor para mabigyan ka ng malaki, hindi. Nakapost lagi sa charity. Ito ang talagang, isa sa mga charity vlogger na talagang kabibiliban mo. Oo, totoo yun. dapat maging magaling ka rin makihalubilo sa tao at maging makisama Tama. para magustuhan ka ng viewers. Pakikisama yan, totoo yan. Oo. Oo, meron akong sasabi. Tama yun, Kalingap Edo. Totoo ka dyan. Noong mga panahon, siguro mga 2 years ago or 1 year ago, sabihin na natin 2 years ago, si Kalingap Edo ay isang parabang loner? Should I say loner? Or parabang siya yung hindi pala kibo, hindi pala ngiti. But nowadays, napapansin ko na si Kalingap Edo madali na siyang i-approach. Happy, smiling face. Iba na yung in love at Teacher N. Feeling ko in love na yun Yak na naman yung mga basher na ito. Parang sa akin, in love na kasi malaki kasi nagagawa ng in love. Parang sobra siyang inspired. Is it because of Baby Viancy natin? Ay, nako. Sorry to ask. Pero gusto lang namin malaman talaga ang totoo Curious lang kami kasi ang laki ng pinagbago ni Kalingap Edo talaga. Nako, Teacher N Yan ang gusto ko galing mo. Napaka-observant mo Teacher ka talaga. Tama na. Magandang tanong na. Magandang sinasabi Teacher N dito. You look younger. You look more handsome. Tapos basta iba ang dating ng Kalingap Edo ngayon. Ibang-iba kaysa noon. Kung napapansin kasi pinag-uusapan namin dito sa Karaba, ang laki na pinagbago ni Kalingap Edo. Mas lalo siyang pumogi.
bumata. Tsaka ano, parang ngiti. Is it because of Beyonce? Sorry to ask. Siguro po, siguro. Ah? Siguro, pero siguro. masabi Yun, siguro, yun na yun. Yun na yun. Humble pa kasi si Papa Eds eh. Yeah, pero humble pa kasi. sabi niyo po loner. Siguro dati po, pero ngayon hindi ko masabing loner. Parang sa akin is Okay. parang mas alam ko yung sarili kong gusto kong gawin sa buhay. Parang minsan alam kong parang minsan iniisip nila na parang bakit si Edo laging nagsosolo. Bakit si Edo laging Oo. parang Magkakaiba kasi ugali ng tao. Baka si Papa Eds may ugali siyang parang ugali ko rin to eh. Minsan gusto ko ako lang mag-isa eh. Totoo lang guys, ganun ako minsan. Parang ang tawag na introvert. May introvert. Minsan nagiging extrovert naman ako. Sanay din ako makihalubilo. Pero minsan may ugali din ako introvert. Introvert yung parang gusto mo ikaw lang mag-isa. Ganon guys Ito kung i-correct niyo ako mali po ako, parang ganon. No? So may iba-iba kasi ugali ng tao eh. No, try natin. iwas sa mga ibang kasamang K-boys Mm-mm. or ano pa man. Sa akin, syempre, parang, syempre, alam ko yung vision ko eh. Nakatutok ako sa vision ko, sa ginagawa ko, sa pagtulong natin dito, sa pagtulong ko sa channel ko, Galing at palaguin yun. At syempre, pag-improve ng sarili ko, Galing. wala na akong ibang oras kundi pagandahin yung mga bagay na yun. At hindi ko na mansan, pasensya sa mga ibang kasamahan na hindi nagugustuhan yung ganong ugali ko, pero Pero mo, Papa, is wag ka magpasensya. Alam mo, gusto ko yung ganung ugali mo eh. Magkakaiba, pero alam mo, may advantage yung ganyang ugali. Kasi nakafocus ka lang eh. Goal-oriented ka eh. Ika nga, goal-oriented eh. Nakafocus lang siya sa gusto niya mangyari sa buhay, di ba? ganun talaga eh. Sa ulit-huli, sarili mo lang din naman ang tutulong sa sarili para umangat ka. Tama. Totoo yan. Sa sarili mo din. Ikaw din ang gagawa ng paraan para umangat ka. Correct. Minsan, pwede rin may mga makakatulong din sa mga ibang bagay, ibang tao. Pero karaniwan, Oo. yung sarili mo talaga ang magiging magpupush sa sarili mo para umangat ka. Hindi naman din halos, Totoo naman, mahirap mag-asa sa ibang tao. At Mm-mm. yung karaniwang gusto, mahirap makahanap ng kapares mong gusto eh. Oo. Totoo. Karaniwan ng yung ibang tao. Tama. Si Bibi Beyonce na yun. Di ba? Maganda sinabi ni Teacher Ena at si Beyonce yun. Nakikita ko kay Beyonce ganun nga. Sorry Papa Eds, to cut you off. 'Di ba mahirap maghanap ng makakasundo mo. And it's Bibi Beyonce. Wala, natutuwa lang ako. Teacher Ed, kinikilig eh. Pero agree ako kay Teacher Ed, no? Si Beyonce talaga yung makakaintindi kay Papa Eds. Please comment down below guys kung agree kayo sa sinasabi ni Teacher Ed. Ako agree ako kay Teacher Ed. Bagay sila si Beyonce ang nakikita kong talagang makakaunawa at makakakilala kay Papa Ed. 'Di ba? Hubby and wifey. Sa inyong dalawa, sorry ha, natutuwa lang kami kasi you know naman na love namin kayo, 'di ba? Gandang Emmy, no? So yun, mahirap talaga makahanap. So wag mo na pakawalan yan, Papa Eds. So ayun. Ang ganda lang ngiti ni Papa Eds eh. Pagkasabi ni Teacher Ed na wag mo nang pakawala yan, ganda ng ngiti eh. Gandang Emmy, sobrang lang ako natutuwa. Gawa si Tuloy, napatingin sa cellphone. Napatingin si Papa Eds. Siguro titignan niya yung si Beyonce. Nabish niya agad. Gandang Emmy. Speaking of that, sa inyong dalawa ni Beyonce, Kalingap Edu, may time ba kayo na napag-uusapan nyo yung future nyong dalawa? Wow. Yan, ito, about sa future na yung dalawa. Dati napag-usapan na po namin yan. Ano? Dati napag-usapan nyo? Iba yan pag tagang pinag-usapan about sa future ha. Oy, galing. Yun lang muna. Grabe talaga ha. Ulitin natin guys ha. Gusto ko yun na isa pa. Edu, may time ba kayo na napag-uusapan nyo yung future nyong dalawa? Wow. Dati napag-usapan na po namin yan. Oy, galing. Yun lang muna.
Oh, yan na muna kasi baka ma-spoil yung serye. Di ba? Maabangan pa natin yung serye. Kaya hindi agad nabato si Papa Is ng ibang sagot eh. Sabi niya, yan na muna. Private. Bakit kinikilig tayo, ano? Natutuwa lang kami sa kanila. Kasi love namin sila. Ay, naman. Dugtungan ko yung tanong ni Gandang Amy. Dugtungan ko. Kasi itong last na vlog, grabe makatingin si Biancy. Napansin ko talaga pag may ginagawa si Biancy, yung mata ni Lido niya. So sa vlog na ito, naku, may plano na sila in the future. At yun nga pala napag-usapan nila itong business, invest, mag-invest. So ang tanong ko, hindi sa inyong dalawa kasi siyempre, hindi pa kayo kasal. So, ikaw Kalingap Ido, may nagplano ka na ba to invest, na magkaroon ng business at the same time na nag-charity ka? Nagsimula ka na ba o plano? Kagaya na sinabi niyo po, marami po kayo nakitang pagbabago sa akin. Yes, oo. Invest ako sa sarili ko po. Sa sarili ko para mag-improve. Para pag-butanin pa. Yun lang nakikita niyo pero marami akong binaaral, ganyan. Grabe talaga, no? Grabe. Tingnan natin. Dami niyang inaaral, no? Talagang pinaghahanda niya yung future, ano? Yes, oo. Invest ako sa sarili ko po. Sa sarili ko para mag-improve. Nag-invest siya sa sarili niya. Very good. Para pag-butanin pa. Yun lang nakikita niyo pero marami akong binaaral, ganyan. Tapos hangga't nagre-ready sa mga bagay na sa hinaharap yan. Naka-prepare na po yan. Oras na lang naghihintay. Grabe yun, ah. Alam mo guys, matindi yung sinabi niya. Marami na siyang invest. Oras na lang talaga hinihintay. At yun, ako, nakikita ko doon, kasama na si Beyonce sa plano niya. Maghihintay na lang talaga tayo, guys. Nako po, matindi yun, ah. Isa pa. Ganyan. Tapos, hangga't nagre-ready sa mga bagay na sa hinaharap yan. Naka-prepare na po yan. Oras na lang naghihintay. Wow! Maganda yun, nag-invest sa sarili niya to improve. Maganda yun. Oo. Oo. Napakaganda naman kasi ni Beyonce, sobra. Lalo siyang gumanda. Totoo Di yan, ba? ano? Bagay na bagay silang dalawa ni Kalingap Edo. Oo naman. Sobrang bagay. Bagay talaga yun sila. So yun ha, ay, nako, ayoko nang magtanong. Kasi meron pa kaming katanungan, yung sabi namin, in 5 years, ano na ang status ng EDC? Diba? Kasi makaraan ang 5 taon, kumusta na ang EDC? Kalingap Edo. Tapos yan mag-aaral. Ang EDSID. Graduate. Happy ending na. Ayun na yun ha. Grabe yun, ha? Sabi niya, in 5 years, kamusta yung EDC? Isa pa. Ulitin natin, guys. Ulitin ko lang. Sa hinaharap yan. Naka-prepare na po yan. Oras na lang naghihintay. Wow! Maganda yun, nag-invest sa sarili niya to improve. Maganda yun. Oo. Napakaganda naman kasi ni Beyonce, sobra. Lalo siyang gumanda. Di ba? Bagay na bagay silang dalawa ni Kalingap Edo. Oo naman. Sobrang bagay. Talagang by default, Teacher N. Bagay talaga yan. Bagay talaga yun sila. So yun ha, ay, nako, ayoko nang magtanong. Kasi meron pa kaming katanungan, yung sabi namin, in 5 years, ano na ang status ng EDC? Diba? Kasi makaraan ang 5 taon, kumusta na ang EDC? Oo. Kalingap Edo. Tapos yan Ito, kamusta daw EDC? Sige, pakinggan natin. mag-aaral. Ang EDSID. Graduate. Graduate, saka? Happy ending na. Happy ending, sarap. Ayun na yun ha, happy ending na. Ang hirap kasi magsalita, totoo lang. Understanding. Mahirap magsabi. Basta, Oo.
Ayaw niya pangunahan eh. Totoo lang guys kahit ako sa side ni Papa S, mahirap pagsalita. Kasi, ang hirap talaga, totoo lang. Naintindihan ko si Papa S, pero ang gusto kong sagot niya doon, yung happy ending, di ba? Please comment down below yung mga baliw dyan na mga Ed supporters. Mag-comment kayo sa baba guys, gusto ko marinig yung comment nyo Talaga, ako talagang, yung sinabi niya happy ending, iyak ang mga basher. Naku, sarap pingutin ng ilong eh. Pero sinabi naman ni Papa dito, ayun niya lang talaga magsalita ng yung mangunguna siya. Kasi future yun eh, di ba? Hindi mo masabi. Pero at least, positibo. He was a very positive dun sa tanong. Tapos yan mag-aral. Ang EdSid. Graduate. Di ba? Happy ending na. Ayun na yun ha, happy ending na. Understanding. Mahirap magsabi. Basta, matagal kasing panahon yan eh. Oo. So, baka Konting panahon na wala lang na kayo yan. mapanood na EDC, tapos na ang EDC nun, then na, happy ending na eh. Hindi, yun. Tuloy-tuloy pa Wala yun. na. Habang vlog Mr. na. and Miss. Oo, iba na yon. Mr. and Mrs. na. So, ayun, ay nako, narinig natin ang mga kasagutan ni Kalinga Pedo. Bahala na kayo dyan. Basta ko, doon sa mga nagme-message sa akin, sorry. Basta malaga guys, merong future, merong investment, tsaka happy ending. Nag-guess yun na. Ewan ko na yung mga basher dyan. Huwag na kayo umasa. Alam mo yung may mga gusto kay Papa Eds, huwag na kayo umasa. Masisira ang buhay ninyo, laki ng pateng. Di ba na guys? Sorry not sorry. Diba? Kasi, ayun, talagang ini-insist nila na si Kalinga Pedo may girlfriend daw talaga. So, ito Yun nga, tingnan natin ha. Ito nga Papa Eds, isang sagot mga sasampalin ko lang tong mga basher lintik talaga. Sige, pakinggan ko nga yan. Papa Eds, may girlfriend ka ba? narinig niyo makasagutan dito sa live ni Sis Darlene at nandito ang mga kalinawan. So, kaya nga hindi ko sila pinapatulan kasi we know Kalingap Edo. We know him personally, di ba? Eh, yung mga naninira kay Kalingap Edo, we didn't even know them and we didn't Ulitin natin yung portion na yun guys ulitin natin. message sa akin, sorry. Sorry not sorry, di ba? Kasi, ayun, talagang ini-insist nila na si Kalingap Edo may girlfriend daw talaga. So, ito narinig niyo May girlfriend pero si Beyonce. Di ba no? Si Beyonce. Di ba? makasagutan dito sa live ni Sis Darlene at nandito ang mga kalinawan. So, kaya nga hindi ko sila pinapatulan kasi we know Kalingap Edo. We know him personally, di ba? Eh, yung mga naninira kay Kalingap Edo, we didn't even know them and we haven't met them, di ba? So, hindi ako naniwala sa kanila. So, ayun, ako satisfied sa mga katanungan at kasagutan ni Kalingap Edo ngayon. Yun lang ang gusto kong malaman ni Edsy. Dito Kaya yun, bukas daw ay busy si Sir Birador dahil sa St. Peter dahil sa mga basher ay ano na, himatayin. O yung mga basher, yung mga St. Peter nyo, kunin nyo na ha. Yung mga basher ng LC dyan ha. Libre daw St. Peter. Hindi, nakakatuwa lang kapag kumbaga sinusupport mo yung dalawa tapos in the end sila pa din. Oo. Nakakatuwa. Sarap, oo. 'Di ba? So parang hindi nasayang yung mga support, parang hindi nasayang na talagang sila. 'Di ba? So ayun 2 years Sis- na age no? 2 years na age. It's December. 2 years. 2 years na ang age this December. oo. So hindi na At natin saka, gaganap kasi sa vlog na yun. Hindi na natin tatanungin si Kalinga Pedo. Oo, wala na akong may tanong kay Kalinga Pedo. Kayo na Basta yung sagot ni Papa is okay na sa akin. No? May future, may investment, future, happy ending. Knock na poteng. tatlo. Parang wala din ako may tanong. Satisfied ako Kasi sa ito, mga sagot. oo. Sa charity kasi, pagka tinitingnan natin yung channel niya,
Kasi nga, di ba, ina-assess natin yung kanilang mga charitable works. So, ayun, pasado naman si Kalingap Edo. Oo, Sobra pa. Oo. Pasadong pasado. Para sa akin, pasadong pasado talaga. Napakahusay. At marami akong nalaman kay Papa Eds. Sa loyalty naman, Oo. check. Loyalty. Kaya doon natin siya talaga tinanong sa kanyang partner si Bibi Viance. Kasi marami kasi tayong katanungan kung kumusta na sila, ano na ang status nila sa ngayon. Ayun, pwede ba namin malaman, Kalingap Edo, yung status ninyo ngayon? Yan ang gusto ko malaman, Teacher N. Para nga sige, para mapahiyayan siya sabi na may girlfriend daw si Papa Eds. Pero siyang girlfriend si Fiance, ano ba kayo? Status namin yun. Oo. Oo. Ano po tayo? Panoorin nyo na lang po sa vlog ni Kalingap Rob. Bawal, baka magalit si Rob. Yan ang sinasabi natin eh. Kaya napapansin ko kay Papa Eds, ano siya eh, parang hindi siya bumibitaw ng todo dito sa Karaba. Kasi nga, mawawala yung privacy. At the same time, baka masira yung serye ni Kalingap Rob. So, abangan natin. Tsaka yung mukha ni Papa, tignan mo, oh. Ayan, inikilig eh. Ulitin natin, isa pa. Kumusta na sila, ano na ang status nila sa ngayon. Ayun, pwede ba namin malaman, Kalingap Edo, yung status ninyo ngayon? Oh, ayan, oh. Status namin yun. Oo. Panoorin nyo na lang po sa vlog ni Kalingap Rob. Bawal, baka magalit si Rob. Diba? Low-key lang kasi sila eh. Low-key lang kung matalino ka dito. Kunwari basher ka, ay pakinggan mo to. Ayun ang tapos na usapan eh. Ayaw niya lang kasi masisira yung vlog. Di ba? Huli na pero kulong. Ay, huli pero hindi kulong. Yung mga basher kulong. Nintik yan. Yung bawal basta, kung ano yung nakikita natin sa video, yun na yun. Oo. Aha, ayun, yun na. Huwag natin pangunahan, tama. May Kita naman nanaig ba na sa si Papa is namumutla. mata ni Rose? Viance. Diba? Pero Ay, grabe mata ni pinagbangon ni Viance Kalingap yan, Edo, no? Kitang-kita ko sa galaw at Kalingap mata. Edo. Kalingap Edo. Oo. Oo. Sabi ni Ma'am Darlene ba yun? Nakita-kita daw sa mata tsaka sa galaw. Totoo naman. Nung hindi binabanggit na yung yung bawal. Tumatawa si Papoy saka napapangiti. Ay, napapangiti siya, namumutla eh. Alam mo may tinatago kasi nga, syempre, ma-spoiled yung natin, yung serye ni Kalingap Rob, di masisira, di ba? Kaya hindi niya mabanggit dito sa sa Karaba. May Kita nanaig naman ba sa na si mga mata Rose? ni Sarap ng ngiti ni Papa Elso. Viance. Diba? Sa Pero mga grabe mata ni pinagbangon ni Viance, Kalingap Edo, no? kitang-kita ko sa galaw at Kalingap mata. Edo. Kalingap Edo. Oo. Bakit? Wala bang nananaig ng konting selos? O, diba? Kasi syempre, Bakit? Bakit? Nag-aaral na si Viance. dahil nag-aaral at maganda talaga ang ating Beyonce. Kung nagsiselo siya kay Beyonce. Hindi po Hindi ako maiwasan magsasabi. yan. Secret. O, Hindi diba? po ako magsiselos. Oh. A secret. Hindi na nagselo si Papa Eds. O ito, So, sa akin yun. last Kasi alam niya na alam niya sino mahal ni Beyonce. Panatag. Panatag si Papa Eds kay Beyonce. na question. Kailan ang last chat ninyo? Yesterday? Kanina? Ano Grabe yung tanong last chat. oras? Last chat. Pwede man naman. Secret po. Secret. Di ba? Hindi niya sasagutin yan eh. Pero alam na natin yung secret. Di ba Matalino lang sa kalaw. Secret lang. Wag na. Diba? Personal na yan. Wag na itanong yung Masyado kasi personal, naman. Tama yun. message. Personal na yan. Oo. Wag nang itanong. Natutuwa lang kami. Mapagalitan sa tayo. Edo. Oo. Natutuwa lang kami. Kasi, di ba? Natutuwa lang kami sa Proud iyo. to be here, you. In front of Cariaba. O, diba? Yes. Edo. Oo. Lang kami sa iyo. At sana ay subaybayan ka ng ating mga charity vloggers dyan. O, diba? Tama po. Kaya nga. So, ayun, basta ako, ang masasabi ko lang, napapansin kasi namin,
na sobrang laki ng pinagbago ni Kalingap Edo. Oh, na-inlove talaga. Very yun. shit. Di ba? 2 years ago, lagi siya yung hindi ngumingiti. Bira lang siya ngumiti. Ngayon palang ngiti na. Oo, pati yung itsura mo, Kalingap Edo, napapansin mo din ba yan? Yung itsura mo, ang laki na pinagbago, grabe. Iba talaga nagagawa ng pag-ibig, ano? Tama, teacher tama yun. Hindi at saka Grabe. iba sa personal. Oo. Ano? Sa, Ha? sa camera. Iba siya sa personal at saka sa camera. Batang-bata Oo. pa siya sa ano, parang magkasigidad lang sila ni Bian. Ni Beyonce, oo, sa personal. Totoo yan, no? So, ayun, mga sis, ay naku, wala na tayong matanong kay Kalingap Edo. Baka tayo ay ma-over sa ating mga limitasyon sa pagtatanong, ha? Baka Sige, tanong lang, teacher N. Sige, kaya nyo yan. May madudulas din yan. tayo ay mapagalitan ni Kalingap Rab. So, ayun, wala nang matanong kay Kalingap Edo. Basta ako'y sobrang masaya ngayon sa aking nalaman sa EDSI. Yun lang talaga, kaya kahit ako'y naantok, gising talaga ako, Kalingap Edo, ngayong gabi. So, ayun. Oo, mga sis. Thank you, Kalingap Edo. Ah. Proud to you talaga. Tapos Proud. na? Sana ay dadami pa katulad mo. Sana ay umulan. Parang nakatulad mo, dumami pa na katulad mo, yung ganun ba? Kaya Yes, thank you so oo. much, Kalingap Edo. Ayan, alam namin na mag-live ka pagtapos nito, tsak yan. So, blessing pa more. Siksik pa more. Sipag ni Papa Eds, no? Sipag, no? Na darating sa'yo kasi ang pagtulong mo sa kapwa ay hindi matutumbasan kundi matutumbasan ni Lord ng Amen. mabuting Oo. kalagayan at kalusugan. Ayan. Thank you so much, Kalingap Edo. Yes, Tuloy-tuloy thank you lang so ang much. nasimulan mo, Kalingap Edo. Good luck sa channel mo, sa iyong pagsa-charity, and more beneficiaries, more views, and more sponsor to come. At pabahay. Yes. Oo. So, ayun, magla-live pa pala si Kalingap Edo, mga sis, at magla-live pa daw. Magla-live. Siyempre, basta ako, ang mga katanungan ko sa EDSI, nasagot na. Oo. Malinaw. Basta talino, ba't matalino ka? Nagets mo yung ibig sabihin ni Papa Eds doon. Di ba, no? Kasi nga may magagalit daw si Kalingap Rob. Na. So, ayun, bye-bye na. Kalingap Edo, maraming salamat. Thank Salamat you, po sa Edo. lahat. Sa inyo po. Salamat po sa Thank Salamat you. po sa lahat ng Thank you. viewers. Sa 1.5k viewers kanina po. Thank you so much po. Grabe, ano? Yan. Wow. Thank you, Kalingap Edo. Thank you. Thank God po. bless you. Thank you. Yes, God bless. God bless you and Anyway, guys. Ano ba kayo? Nag-enjoy kayo? Sa napakagandang interview with Karaba. Salamat kay Teacher N, kay Ma'am Darlene Vlog, kay Gandang Emmy, at kay Ma'am Angie De Vera Vlog. Pero ako, guys, totoo lang, I'm very satisfied and I really satisfied sa mga sagot ni Papa Eds. Kasi direct to the point at makikita mo talagang meron siyang future, no, na talagang pinaghahandaan. Kasi alam mo yun, no, kung gusto mo talaga makatuluyan si Papa Eds and si Beyonce, dapat meron silang matibay na future. No? Yung investment, kailangan nila yan, guys. Kasi hindi lang pwede magpapamilya ka, wala kang investment, wala kang plano. So, hindi magiging magandang takbo ng relationship mo if ever. No, God willing, no, magiging sila man, no. Panalangin ko na maging sila, pero let's see, guys. Sabi nga ni Papa Eds, ayaw niya manguna. May mga bagay siyang nire-reserve, no. Hindi niya agad talaga binabanggit lahat. At sabi nga niya, meron daw magagalit si Kalingap Rob. So, para sa akin, guys, no, let's respect kung ano mang meron sila ngayon. And that's their privacy. No? Privacy nila yon eh. Kaya, irespeto natin yon. Pero anyway, guys, gusto ko marinig at malaman yung masasabi ng ating mga minamahal na mga viewers, no? At ano ba sa tingin nyo si Papa S bilang isang charity vlogger dito sa Kalingap? Ako, para sa akin, napaka-loyal niya. Napaka-maprinsipyong charity vlogger na talagang hahangaan mo at talagang mapapabilib ka. At the same time, talagang bilang isang nagmamahal kay Beyonce, talagang bilib na bilib din ako kay Papa Eds. Talagang love na love niya ito. Nakita niya yung reaction ni Teacher N, no? Ulitin natin. Investment,
investment, future, at happy ending. Yung happy ending yung nagdala doon. Talagang napakasaya ni Papay's habang tinatanong siya. Pagdating kay Beyonce na usapan, talagang napapangiti siya, di ba? So anyway guys, maraming salamat sa Diyos at laging tatandaan ang taong bitter ay walang forever. Mag-react ayon sa itsura, mag-komento ayon sa ganda. And to God be the glory guys. And thanks so much po kay Kuya Bal. Ay, happy birthday ulit kay Kuya Bal Santos Matubang. Thanks so much kay Ate Edna at syempre kay Kalinga Prab. And to God be the glory guys. Paalam po. Bye-bye.